Magkano nga ba ang nagastos namin sa Sapa, Vietnam? Ito na ang inaantay nyo, a detailed vlog with expenses sa aming Sapa trip. Save this video if Vietnam ang next travel destination mo. Sobrang ganda at worth it puntahan ang Sapa, swear. So first, need nyo mag-book ng flight going to Hanoi at dito tayo sasakay ng cabin sleeper bus papuntang Sapa. May nirecommend na cabin sleeper bus si receptionist ng hotel na pinagstayan namin sa Hanoi, kaya sa kanila na lang kami nag-book. We took the 6:30 AM schedule and pinick up kami sa hotel. Ang pamasahe dito ay 1,048 kapag solo and 1,515 naman kapag dalawa kayo sa isang cabin. So dahil for the tipid tayo at kasya naman kami ng best friend ko, nag-double na lang kami para tig 757 lang. After 6 hours travel time, finally nakarating na tayo ng Sapa. Pagkababa namin ng bus, wala kami ibang nasabi kundi wow. Yung ambience dito parang pinaghalong Baguio and Sagada Pro Max. Sumakay kami ng taxi papuntang hotel for 139 pesos. By the way, 4 kaming pumunta rito kaya 4 kaming maghahati-hati. Nag-check-in kami sa Pistachio Hotel. May vlog ako dito, watch nyo na lang. Namin masettle ang mga gamit. May shortcut sa likod ng hotel namin papuntang Viet Trekking. Nasakto na ang daming tao that time at wala nang maupuan kaya dito na nga namin na-discover itong Lado Coffee na katabi lang ng Viet Trekking. Same view at same price ng coffee. Nag-hotpot rin kami dito para sa aming lunch/merienda. Must try yung coconut coffee nila, the best. Ang sarap sa ice ng view habang kumakain at nagkakape. O diba, bongga rin dito. After kumain, nag-night walk muna kami sa town center at nag-decide ulit kami magkape dito sa Lounge Coffee. Kasi ang sarap ng kape sa Vietnam. So for day 1, ito ang total na nagastos ko. Day 2, free breakfast sa hotel. Then, nag-book kami ng Grab going to Alpine Coaster at kinontrata na rin namin yung driver na antayin na lang kami dahil medyo mahirap daw mag-taxi or Grab doon. Nabook namin itong Alpine Coaster ticket sa Klook for 429 pesos. Mas mura at less hassle kasi dire-diretso na lang. At ito na nga ang pinaka-exciting na part. Kinakabahan pa ako noong umpisa pero mas nakaka-enjoy pala kapag mabilis. Ikaw din magkocontrol ng bilis at magbe-brake kaya caring-caring nyo kahit takot kayo sa rides. So sobrang enjoy namin, umulit pa kami ng isa for 239 pesos na lang. Super discounted if uulit pa kayo. Next destination, Moana Cafe with entrance fee na 186 pesos. Cafe siya na maraming IG-worthy spots. Sa mga mahilig magpicture, dito maganda umaura at ilaban ng OOTD. Very demure, very mindful, very cutesy ang atake nyo dyan. Kung hindi ka naman mahilig sa picture-picture, you can skip this. Next ay ang most famous activity in Sapa, the Sun World Fansipan. Nagpatid kami sa Sapa Station kung saan kami sumakay ng monorail going to Muong Hua Station. By the way, nabook namin itong Sun World Fansipan sa Klook for 2,621 pesos per head with cable car, round-trip monorail, and one-way Fansipan peak rail. Advisable na sa Klook kayo bumili ng ticket kasi mahaba ang pila kapag walk-ins. Pagdating nyo ng Sun World Fansipan, sasakay kayo ng cable car at alam nyo ba, this is the world's longest non-stop 3-rope cable car. Grabe, sa sobrang haba and taas nito, parang maaabot mo na yung langit. May part pa dito na puro ulap or fog na yung nakapalibot sa cable car. After a few minutes, nandito na tayo sa Fansipan Mountain. May mga kainan dito kaya nag-snacks muna kami. And girl, paglabas nyo dito, sobrang lamig. Kaya if pupunta kayo, magdala kayo ng jacket. May mga hagdan kayong aakyatin at buti na lang inabil namin yung may one-way na peak rail dahil feeling ko hindi namin kakayanin yung 650 steps paakyat. Pagbaba ng peak rail, may konting stairs pa kayong aakyatin at marireach nyo na ang Fansipan Mountain Peak. Dati nga daw, aabutin ng 2 days bago ma-reach ito, but now in just 15 minutes, mararating nyo na ang highest peak of Indochina. Super stunning ang view kapag narating mo itong tuktok. Mapapaisip ka nga, paano kaya nila nalagay or na-build lahat ng structures na nandito sa sobrang taas nito? Nakaka-amaze. Bumili na rin kami ng rail ticket pababa dahil hindi na talaga kaya ng mga tuhod at paa. At bumiyahin na ulit kami pababa ng Sapa Station. Naglakad kami papuntang Viet Trekking para magkape. Luckily, may available seats na, kaya na-try namin dito. Cakes and coffee ang sineserve nila. Dito na kami nag-dinner sa restaurant katabi ng hotel namin and that's the end of day 2. Total expense
expenses for day 2. Day 3, supposedly check out na namin ito, but we decided na mag-extend ng another night sa Sapa kasi sobrang nagandahan talaga kami dito. Nag-breakfast, then in-enjoy na namin yung facilities ng hotel. We checked out, then lumipat kami sa na-discover naming magandang homestay. Alam ko marami nag-aabang kung anong homestay ito, kaya ito na, homestay reveal. This is Lado Homestay. Nabook namin ito ng 3,730 pesos for 4 packs with plated breakfast na. O diba, bongga? Tapos may pa-bathtub na may pangmalakasang view pa. Gagawa ko separate vlog for this homestay. Free time namin ng day 3 kaya nag-ikot-ikot lang kami sa Sapa Town Center at pinuntahan na namin itong Sapa Lake, Stone Church at naglakad-lakad sa Sapa Plaza. Feel mong nasa Sapa ka pag nakita mo itong building. Pwede rin kayo mag-rent ng motor if gusto nyo malibot talaga yung buong Sapa including yung mga rice terraces. Total expense for day 3. Kinabukasan 12:30 PM yung schedule namin for the sleeper bus at nagbabay na kami sa Sapa. So, ang total expenses namin for 4 days, 3 nights Sapa trip ay 12,233 pesos. Lahat-lahat na yan. Pwede pa yan bumaba or tumaas, depende sa personal expenses nyo. Diba? Abot kaya at caring-carry nyo rin mag-travel dito. Sa mga nagtatanong, August kami pumunta at buti na lang maganda ang weather and hindi umulan that time. Yung dati sa mga videos ko lang to nakikita, pero ngayon nakita ko na ng personal. Make sure to add Sapa to your bucket list. And see you sa next gala. This is Shanice, your runaway girl. Bye!